Please let me go. Christine, Stop! dito ka muna. Isang alaala na lang ang mga masasayang ngiti na iniwan ng magandang dalaga na si Christine dahil ito ay pinatay matapos gahasain, kaya kasalukuyang iniimbestigahan ang tatlong lalaki na huling nakita na kasama ni Christine bago ito tuluyang ginahasa at walang awang pinatay. Ngunit ang tatlong pinaghihinalaang suspect ay may kanya-kanyang version ng kwento at iyon ang ating tatalakayin. Una nating kilalanin ang naging kaibigan ni Christine na si Alonzo. Ang kwento nito ay nakita niya raw ng mag-isa si Christine habang naghihintay ng school bus, ngunit nag-aya si Christine na maglakad na lang sila sa madalas nitong daanan na shortcut. Pasikreto ring naninigarilyo si Christine dahil strict daw ang kanyang ina. Bukod pa doon sinabihan rin ni Christine si Alonzo na bawal itong magnobyo hanggat nag-aaral pa. Kaya simula noon halos araw-araw nang inaabangan ni Alonzo si Christine upang sabay sila palagi maglakad papunta sa school. Mabilis naman nagkasundo ang dalawa ayon sa salaysay ni Alonzo. Tanong ng investigador kay Alonzo na kung mayroon daw bang contact number sa kanya si Christine. Ayon sa kwento naman ni Alonzo na mayroon daw at si Christine pa mismo ang kumuha ng number niya. Subalit ibang pangalan raw ang nilagay ni Christine sa number niya imbes na Alonzo ay Alice daw ang nilagay ng dalaga upang hindi magalit ang strict nitong ina. Kaya sa halos araw-araw na pagkikita ng dalawa unti-unti na rin sila magiging close sa bawat isa. Subalit may isang beses na may napadaan doon na kotse at makikilala ito bilang forest ranger at siya rin ang isa sa mga lalaki na pinaghihinalaan na pumatay kay Christine. Ngunit iniiwasan din ni Christine ang lalaking forest ranger dahil tuluyan na ring naging sila ni Alonzo. Hanggang sa mga pagkakataon na iyon ay naganap na rin ang unang ligaya ng dalawa. Ngunit biglang nagising sa panaginip si Alonzo at agad nitong tinext si Christine. Ayon naman sa kwento ni Forest Ranger na matagal niya na raw kilala si Christine habang si Alonzo ay bago lang doon sa lugar. Ngunit sambit ng investigador na mayroon daw silang eyewitness na hinaharas daw palagi nito si Christine sa tuwing nakikita niya ang dalaga. Ayon pa sa kwento na medyo natatakot na raw si Christine sa lalaking ranger dahil sobrang creepy na raw ang mga sinasabi ng ranger. Sumunod noon nakita rin daw ng ranger ang isa pang pinaghihinalaang suspect na magsasaka na tila sinusundan nito si Christine. Kaya pinagsabihan ito ng ranger na umalis na raw doon dahil nakakasira din ito ng kabundukan. Kwento naman ng matandang magsasaka na minsan niya ring nakita si Alonzo at bumili pa sa kanya ito ng pinagbabawal na damo. Sumunod noon inaya naman ni Alonzo si Christine na sindihan daw nila ang item na kanyang nabili sa matanda. Tapos naglalakad ako nun, parang akong lumulutang. Parang ako si God. Pero funny. Oo, ang astig ng feeling eh. Akin ka lang, virgin boy. Habang tumatagal tila na-obsessed na rin si Alonzo kay Christine kaya madalas niya itong padalhan ng mga text kahit pa hindi nagre-reply sa kanya ang dalaga. Kaya ang mga kilos at pinapagawa nito mula kay Christine tila nagiging masamang epekto naman na ito sa dalaga. Ngunit dumating ang pagkakataon na makikita ni Alonzo ang magsasaka at forest ranger na naghahabulan dahil nakita raw nila ang wala ng buhay na katawan ni Christine at pinagsamantalahan pa ito. Ang tinuturong suspect naman ng ranger ay ang magsasaka dahil nakita niya raw ito sa crime scene na naroon at natagpuan rin doon ang lubid na madalas niyang pantali sa kahoy. Tutulungan ko na kayo para hindi kayo magaksaya ng oras. Lahat ginagamit yung lubid na yan. Taga-palengke, gumagamit ng lubid na yan. Talagang marami kayong makikitang DNA. Galing doon, forest ranger. Sasabihin ko na sa inyo kung ano yung nakita ko. Nang umagang iyon kasalukuyan akong nangangahoy nang may bigla akong narinig ng isang sigaw kaya nilapitan ko. Laking gulat ko nang makita ko ang dalaga na walang awa na pinagsasamantalahan ng ranger. Gusto kong tumulong dahil tumingin sa akin ang dalaga na tila hindi niya na kinakaya ang ginagawa sa kanya. Ngunit natakot ako nang makita kong may baril ang lalaki kaya mabilis akong tumakbo dahil hinabol niya ako. Tanong naman ng investigador na kung nakita niya raw ba kung sino ang bumaril. Ang dahilan kasi ng pagkamatay ni Christine ay dahil sa paulit-ulit itong sinaksak gamit ang maliit na kutsilyo. Subalit iba naman ang kwento ng forest ranger. Sunugin sana niya yung katawan ni Christine. Yung ulo nasunog na niya. Pero sir, nakita ko po yung magsasaka gamit yung itak niya. Hindi po ako nagdadala ng baril sa trabaho. Wala po. Ngunit ang mahusay na salaysay na iyon ni Alonzo ay tuluyan ng nadiin sa kaso ang matandang magsasaka at ang forest ranger. Kaya malinis ang naging kwento ni Alonzo at siya lamang ang makakalabas. Ngunit nang kinukuha na nito ang phone niya na kinuha ng pulis at nalaman ng pulis na bakit lahat daw ng kanyang message kay Christine wala kahit na isang reply ng dalaga, hanggang sa dito na rin matutuklasan na ang kwento ni Alonzo ay pawang gawa-gawa lamang.
kaya ang palaging pag-iwas na iyon ni Christine doon na magagawa ni Alonzo sa kawawang dalaga ang masamang balak nito. Please let me go. Stop! Dito ko. Go!